dalawa. Body sa mapagpalang araw sa ating lahat mga body. Ayan, hindi na tayo sa pinapalinis natin mga body para palagyan ng kulungan ng baboy. Pahaba siya. Hindi siya ganun kaluwang. Kaya sabi nila pag maluwag daw yung right. Pag maluwag daw yung kulungan, matagal lumaki yung baboy. Kailangan saktuan lang. Pero mahaba. Kasi dalawang baboy yung alagaan muna namin. Sunugin natin mamayang hapon. Maganda kasing investment mga body baboy. Yung nakita ko dito gawa ng okay na rin naman yung supply ng tubig namin mga body. Tsaka malalayo sa mga kapitbahay, hindi ka makakaperwisyo. So wala tayong problema sa tubig. Yung maganda kasi mga body pag may babuyan, tubig ang number one. Grabe ang dami oh. Ang daming langgam yung mga body oh. Yan. Nililinis na nila. So dito kami maglalagay ng kulungan. Tapos ito pinakalilim na. Lalagay kami dyan ng kulungan para yung tae niya papunta dyan sa baba. Wala namang mga perwisyo gawa ng malaki. Gubat na yan mga body, wala namang mga ano dyan, wala namang mga bahay. So mula doon hanggang dito. So ang goal ko talaga dito mga body, hanggang next year dapat makasampung baboy na ako. Hanggang next year, di ba? 2023 dapat 2024 meron na akong 10 ulo dito na kahit paano na inaalagaan. So kanina pa ako napapachatcha dito. Ang dami talaga. Ang daming mga ano. Ang daming langgam. Hindi kaya langgamin yung baboy dyan. Paano kayo matatanggal yan no? Ang dami nilang bahay. Pausukan. Wala na talaga no, hindi maalis. Comment nga kayo mga body dyan sa baba kung paano natin mapapaalis yung mga langgam dyan na nakatira. Marami talagang kalaban. Maliliit sila pero pag nakakagat, namamantal. Ouch. Tumama yung ano mga body, tumama yung damo sa mismong mata ko. Aray. Para nasugat. Sugat ata yung mata ko. Ang hapdi. So yan, kasama yan sa paglaki mga body. Aray, hindi mo halagay. Hapdi. Yan. So, yan mga body, parang naluha tuloy yung mata ko. Parang gumasgas siya eh. Nagasgas yung ano, so pumasok yung sanga ng maliit na damo. Lagay mo natin ito dito ang ating sandata. Yan. Oops. So, pinalinisan natin mga body. So, dito hindi pa masyadong malinis gawa ng linggo kasi ngayon mga body. Siyempre papahinga ko yung mga tao. Pero ako mga body, ngayon hindi na masyadong mataas yung araw. Hindi na masyadong mainit dito gagawa ako. Sayang kasi yung oras. So yun mga body, ito yung mga gagamitin nating panghaligi. Nagpukay na rin ako dito. So yan, dilinisan natin lahat yan. Pero yun yung hukay natin. Ito yung gagawin kong haligi mga body. Ito bayog. Mas matibay ito sa kahoy mga body. So ang gagawin kasi natin kulungan mga body hindi pa naman talaga yung talagang pangmalakihan. Kumbaga ito mga body wala pa naman tayong ganun kalaking puhunan o financial or investor na talagang magpapaalaga ng madami. Dalawang ulo pa lang kasi mga body yung papaalaga. So ito, gagawa muna ako ng pansamantalang kulungan mga body. Pag okay siya, mag-upgrade tayo ng mag-upgrade. So dito naman mga body, hindi naman kinakailangan. Sabi ko nga, gumagawa ako ng mga paraan kung saan
Maliit lang yung kapital pero mapapakinabangan na natin. Mapapakinabangan na, hindi kailangang palakihan agad ng kulungan ika nga. So ito lang muna yung gagamitin kong pinakakahoy niya. Tapos siguro magpapachenso ako ng mga ilang kahoy. Pachenso ko na lang, gagawin kong 2x2 o kaya 2x3 para dun sa lagayan ng bubong. Pero ito yung mga haligi ko, instead na semento mga buddy, ito na lang. So tapos ipo-flooring ko na lang ng semento to. Yan lang naman yung lawak niya, yan hanggang doon, yan yung haba na yan. Kasi dalawang ulo pa lang naman mga buddy. So ito na mga buddy, yung hinukaw nating mga butas, yung mga hukay natin. So ayan yung mga gagamitin nating kahoy. So ito, hindi yung kalaki lang kasi dalawang ulo lang naman. So halos malawak na nga yung mga buddy. Gamit lang ako dito ng mga dalawang sakong simento. Yun lang yung bibilhin natin. Tsaka yero, mga 3 perasong yero siguro. Yero daw mas maganda. Kasi syempre pag tag-ulan na, tsaka mas matagal masira. Gawa ng syempre hindi lang naman isang beses mag-aalaga ng baboy. May mga susunod pa kung sakali man maganda yung maganda yung kalalabasan may mga susunod pa, so hindi ka giba ng giba, hindi ka gawa ng gawa, mas matagal yung yero na masira. So ayan, yun yung natin, yung gagawin natin. So hanggang dun papalinisan natin yan. So ganyan ba kalaki? Yan. So tataniman namin lahat to dito mga buddy. Yan, nakikita yung maluwag na yan. Magkakaroon tayo ng mga halaman, makugani, ganun, milina, mga niyog, mangga. Yan, marami ng mangga mga buddy, mga niyog. Dapat malinis lahat, no? Yan lahat. Kasi yung bala ko pa kasi dito, maglalagay din tayo ng kulungan ng manok dyan. Kaya kailangan malinis hanggang dyan sa baba. Kasi baka ng ahas tirahin ng ahas lalo pag mga sisiw. Tirahin ng sawa. Sawa, oo nga. Try ko mag-produce dun na solar kahit isang piraso lang para kasi malayo na yung kuryente dito mga buddy. Baka extension pa dito, magdamag na bukas. Sayang kuryente. Maganda ng solar. Kahit dalawa, pag mayroon na akong manukan dito, dalawang solar. Abot na dito yung hose, no? So, mag-stock din tayo dito ng drum ulit. Isang drum. Ha? Ayos na? Hindi pang CR yun Bibili po ulit ako dito, isang drum. Taasan mo lang Taasan mo lang. Bakod yung fence niya. Oo. Mali mo, maparami natin, di ba? May mga nanonood sa atin ngayon na gustong mag-invest. Di ba? Maparami natin yung pera nila. Di nakatulong din sila sa atin. Yung positibong pananaw. Kasi hindi naman natin alam mga buddy sa kahit sa ang negosyo naman. May time talaga ng pagkalugi. Hindi natin masasabi yun kasi ang kalaban natin sa mga ganitong paghahayupan yung mga peste, yung panahon, pagbinagyo, ganun, yung mga kalamidad, yan. Pero kung normal naman lahat pati panahon, syempre sa pag-aalaga, hindi naman natin yung pababayaan mga buddy kasi yan yung ikabubuhay natin Pero sabi ko nga sa negosyo, may risk lagi.
Unang-una sa panahon, sa mga pangyayari, di ba? Pero yung kapabayaan siguro, malabong mangyari. Hindi namin ano yan, hindi namin forte yung pabaya sa mga panghanap buhay ba. Kaya kung diskarte lang naman, sabi ko nga dito sa probinsya mga buddy, nandito na lahat ng resources natin. So kailangan lang natin pagyamanin. So ayan, si Nang Jun muna yung titirado dyan mga buddy. Wala pang masyadong naglilis ngayon mga buddy, gawa ng linggo. Siyempre nagpahinga pa silang lahat. So bukas siguro maumpisan na lahat ng malinis to para magandang tignan.